Hotel Sales Manager. Pero kwentuhan ko muna kayo. Kasi maganda masyado pakinggan yung Hotel Sales Manager eh. Hindi po ako nakatira sa Cebu. At the early age of 14 years old, nagtrabaho na ako. Waitress. 17 years old, nag-apply ako ng trabaho sa Boracay. Hindi pala pwedeng wala kang pinag-aralan. Tapos ang liit ng tingin ko sa sarili ko, kasi alam mo bakit? Hindi ako graduate. After 2 years, nag-ipon ako pang college. Bumalik ako sa school. Kasi di ako matalino. Hindi nga ako graduate na first honor. Nag-aral ako, kasama ko yung lola ko, yaya. Alam mo kung bakit ko ginawa ang mag-aral? Tingin ko, education yung papayaman sa akin. And I even asked myself, kasi ang tingin ko, kapag graduate ka, na maganda yung grades mo, maganda trabaho mo. Buong buhay ko, hindi ako na-honor. Pero nung naisip ko yung kailangan mataas ang grades ko, nangyari. Kung sa pag-ibig, nagkadalawang anak, alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Pero nung manager na ako, akala ko yayaman ako. 25,000 sahod ko. 11 million ang kota. On top of that, 50,000. May 20 years na loan sa bangko, kamusta naman? Dumating yung pandemic, dito ko nakilala si JC. Si Lord, iba palang plano talaga sa akin. Yung mga story na pinautang ako, hindi ako umutang. Ako yung pinautang! I started selling siomai. Pandemic time, walang laman yung ref ko, kundi siomai at siopaw. Yung anak ko gutom, kinain. Alam mo, pandemic slapped me. Wala ka naman pala eh. Manager ka lang. Mayabang ka, wala kang pera. Sa basketball court, nagbebenta ako ng lutong siomai. Ang bilis ng pera. Kaya lagi ko sinasabi, tamad lang ang hindi kumikita dito. Kasi, pagkain pa lang, sobra na. Ito mga batang to, pwede ba maghirap yan? Kaya mo bang tiisin na sardinas ako yung ipapakain ko? What made me naaralin yung negosyo after selling siomai? May raffle sa training. May raffle sa training. Hindi ako mag-training kasi gusto ko matuto. Gusto ko manalo sa raffle na 2,000 pesos. Wala akong internet that time kasi kailangan ko mag-cut ng expenses. Alam ni Anyan, nandun ako sa garahe niya. Nag-stay nilamok ako doon. Unfortunately, hindi ako nanalo sa raffle. Alam mo kung anong pinakamagandang nangyari? That training leads me to the next training, to the next training, to the next training, to the next training. Hanggang pumunta ako sa kick-off, walang pera. Tumayo si Mama Ann dito. Sabi niya, isigaw mo, yayaman ka. Ewan ko ba? Pero sumigaw ako. Sabi ko, ako na next! Bumalik na ako sa opisina. Yung sweldo ko from 30,000 naging 60,000. Pero sabi ko, bakit ganon? Tumaas na sweldo ko, parang hindi ako masaya. Bakit? Kababawasan na ang time ko sa negosyo. Every time pumapasok ako, yung puso ko hinahatak ni JC. Pero yung utak ko, hindi. May 20 years kang bahay. May anak kang paparalin. Inakita ko si James Toots. Emily, mag-resign ka na, di bagay sa'yo mag-commute. Iniiwasan ko siya. Na-stress ako. Sabi ko, sira ulo naman to si GM. Paano pag-resign? Ba't yung bahay, pabayaran mo? Sabi ko, Lord, ibigay mo na sa akin to. Yung prayers ko, sabi ko, okay lang. Kahit nilalait ako ng asawa ko noon. Basta yung anak ko lalaki at babae, nangyari. Specific eh. Sabi ko, Lord, ibigay mo na sa akin to. Hindi ko alam kung paano. Pero ito na yung gusto ko. Hindi ako magaling, Lord. Hindi ko talaga alam paano magsalita sa stage. This is the first time. Alam ko ano yung meron dito. Na every time magsalita, nararamdaman ko, mangyayari yan sa akin, nakikita ko na eh. Hindi ko talaga alam paano because hindi naman talaga ako magaling. Hindi ako leader eh. Lord, gusto ko na mag-resign. Yung video ko sa TikTok, Lord, marami lang maghahaw dito. At bibigyan mo lang ako ng back pay, magre-resign ako. Guys, sa lahat ng empleyado ng Boracay Ocean Club, ako lang ang binigyan ng back pay na nag-resign. Binigay!
Kinabahan ako. Sabi ko, patay. Sabi ko, grabe. 14 years from 47 rooms, 300. Ganito lang pala ako. Halos manganak ako sa opisina. Ganito lang pala ako. Binigay mo buong buhay sa trabaho eh. Pero disposable ka pala. Pray ako, magdudahan ko pa ba? Pero believe me when I say, kinabahan talaga ako. Dapat, kung gaano ako kasipag sa trabaho, sisipagan ko tong negosyo to. Congratulations, self! Ang gising ko noon 4 o'clock. Nung nasa bahay ako, ang gising ko 9 o'clock. Mahirap talaga na ikaw yung boss. That is the challenge. Yung challenge na I'm battling with myself. Na alam ko naman kung ano kailangan gawin, hindi ko magawa. Kulang pa rin. Hindi ko na kailangan ng motivation eh. Hindi ko na kailangan ng inspirasyon. Because mga anak ko pa lang sapat na. Grabe no? Yung 20 years na loon ko sa bahay, sabi ko, Lord, ito lang yung gusto ko. Kasi kung after nito, okay na eh. Madali na lang yung ulam, ay ng kuryente. Kasi ang napakalaking 16,000 agad ang bawas sa sahod ko. Aray ko. Ito yung kusina ko guys, oh. Kadiri. Ganda-ganda lang. Kadiri. From this, naging ganito na siya. When I started the business, laptop ko sa opisina pa. Sino bang prepared? And then, nakapag-level up naman tayo ng konti. So, dahil nag-full-time ako, nag-decide talaga ako na itotodo ko na. Minsan, feeling mo, kawawa ka, na walang-wala na, pero hindi mo na-appreciate, God is still there with you. Hindi ka naman nagutuman eh. Kahit nag-pandemic eh. May cheesy na nga, may dagdag pa nga eh. Bakit ako natakot? Ako na nga nagsasabing tamad lang hindi kumikita. That's why I quit. And grabe lang talaga yung negosyo. Kapag nagtuloy-tuloy ka at nakikinig ka, hindi lang basta ang nakinig. Ina-apply mo! Ini-execute mo! Kasi yung mga resulta dito, mangyayari din sa'yo. Grabe, no? Do not waste time. Why? 4 years na ako ngayon dito. Sa 2 years, sa 1 year ko, ikot-ikot. Why? Nandun yung distract ako. Totoo ba itong negosyo na to? Parang wait lang. Baka dito na lang ako sa iralista. Baka mas magaling dito at baka may growth ako dito. But let me tell you, wala sa team. Kasi nakaya ko. Nakaya ko na tingin ko, kailangan mo lang the best team mo. Kailangan mo lang mag-decide ka. Kasi nakalahat naman. Huwag kang magsabi dahil keso-keso. Wala. Walang dahilan, tamad ka lang. Yung 20 years na loan ko sa bangko na 1.4 million. Pag sinabing million, parang feeling ko, wow, ang daming pera nun. Nakakalula. Pero pinatikim ako ni JC. At akala ko tikim lang. Kasi masaya na ako sa bahay eh. 1.4 million na bahay. Nabayaran ko in just 3 weeks. Pero kung sasakyan, parang sabi ko kalabisan naman na yun. Sabi ng husband ko, ex ko, bobo, tanga ka naman eh. Paano ka pa magdadrive? Pero, hawag kayo. Yung dating naka-e-bike, nagkasasakyan! After few months, meron ulit tayong SUV Montero. Grabe, no? Actually, hindi to yabang. Talagang totoo yung negosyo. Basta todo ka lang. Totoo ka lang. Kunin mo yung pangarap mo. Libre naman eh. And after that, alam mo dati, ayoko magpa-picture sports car. Kasi sabihin nila, ay, networking naman yan. Ayoko. Kaya okay lang sa akin sa MRT na pa-picture. Matigas yung ulo ko. Sabi ng GM ko, picture ayoko. Mukhang networking eh. Pero, makinig ka lang. Ina-attract mo eh. Huwag mo kontrahin. Otherwise, hanggang e-bike ka lang. So, paano
Bagay ba? Bagay! BMW Z4, Diyos ko. Kalabisan na talaga to. Nagka-Rolex pa. Grabe! Diba? Yung dating walang pambayad ng bahay, nakakuha pa ng another house. Next slide. 14 years na manager. Hindi nga makaipon pang Palawan at Bohol. Pero libre man ang travel. Japan, Dubai, Switzerland, malala! Grabe. JC, iba ka talaga. JC, Sir Boss Jonathan So, ang kalitong makatandang. JC, siya to eh. Hindi naman to ako. Hindi ako magaling, pero siya ang gumawa sa buhay ko. Kapag single mom ka, wala ka ng panahon mang lalaki. Bakit? May anak kang babae. Alam mo na, ang iniisip ko. Ang gusto mo na lang, gumanda ang buhay ng mga anak mo. Eh hindi! Si Lord, mahal na mahal ka. Bakit? Binigay ni Lord at binigay ni JC sa akin yung forever ko. Huwag kayo kumuntra ha. Yung dating sinasabihan mo, buta ka, hindi magaling mag-pronounce, Bisaya man, hindi magaling mag-English, puyo ka ngayon. Kasi I'm driving my sports car. And I'm a spoiled wife. Diba? But, bonus na lang to eh. Bonus bakit? Everything is a risk. Pero may pera na ako eh. Ito yung paglaban mo. Ito yung paglaban mo. Yung mga anak mo. Huwag mo silang hayaan. Maghihirap sila. Give them good future. And alam mo ba guys, nakakatuwa lang. Yung 10 years old kong anak, nakasama ko sa negosyo. I was teaching. Diba syempre, when you learn, you teach, you apply, you teach. Later did I realize, I'm building a billionaire. That is Kyle. Siya gumagawa ng video ko. Nakaka-inspire? May puso. Because he knows exactly my story. Ang nakakatuwa lang, iba na yung utak niya eh. He was able to acquire a business mindset. Diba? Imagine, ang binegosyo tayo, 30 years old na, good luck. Yung iba dito, 40 na. Ang anak ko, 14 pa lang. May utak negosyo na. But above all these achievements, hindi ito mangyayari kung wala kayo lahat. Grand mentors, hindi ko na kayo isa-isahin. Mga group leaders, you inspire me a lot. Hanap ako ng hanap ng magandang team. Kung saan ka nilagay ni Lord, dyan ka na. Dyan ka na. Of course, sobrang daming taong nagtiwala. Now I know the purpose. Success is not about the house, it's not about the cars. Kahapon lang kumuha ko ng 1 million check. Pero, yung totoong meaning pala talaga is kaya mong tumulong sa taong parang ikaw din noon. O maging ganito kung walang suporta ni GM Albert Ponciano. Of course, GM Rene. And right now, yung ayaw mag-recruit, ayaw na ayaw mag-invite, hindi ko naman sila invite yung the big three. Mahina eh. Hindi ko sila invite. Why? I am showing the proof of transformation, of real success, na hindi ko kailangan mag-invite. Hindi ko kailangan mag-follow up. Kasi sila gusto rin. Yung ayaw mag-invite, ngayon, top 1 direct worldwide. Not just 1 month, 5 consecutive months. And my message, marami dito,
tingin nila hindi sila magaling. Okay lang yan. Ang tingin nyo, yung mga nandito magaling lang. Nakapag-aral lang. At may magandang buhay, no. Isa ako sa walang pamasahe. Nagdududa kung kaya ko ba talaga. But let me tell you, maniwala ka naman sa sarili mo. If there is one person nakakampi mo, ikaw lang yon. Please lang. Ikaw na next. I-claim mo na. Maraming salamat, JC. Ikaw yung bumuo ng buhay ko eh. Itong kwento na to, kwento tong binigay ni Lord para magbibigay ng inspirasyon at lakas na kaya mo rin. Kaya nyo din! To God be all the glory. Thank you.